Hello, good morning guys! Welcome to my channel. Today is Wednesday and kita nyo naman ang ganda ng panahon. So papunta na ako ngayon sa bus stop. Hindi mo na ako mag-kokotse ngayon. Mas maganda yung nagba-bus stop kasi nakakatipid tayo sa sa gas. Anyways, for now, ang gusto kong pag-usapan natin is yung isang lugar dito sa British Columbia kung saan nandun pa rin yung Vancouver weather, yung ganda ng Vancouver weather, pero there's a bit of an isolation kasi island siya. Siguro alam nyo na kung ano yung tinutukoy ko. Ito yung Victoria na matatagpuan sa Vancouver Island. So tara, pag-usapan na natin siya. So some quick facts about Victoria. So part siya sa Vancouver Island, tapos matatagpuan siya sa bandang southwest of Vancouver. Tapos you can only go there by ferry or by plane, so hindi siya accessible by road. Tapos it was named after Queen Victoria of England noong taong nag-reign siya sa England ng 1838 ata. So that's about all the facts about Victoria. And maganda pag-usapan natin ito kasi gusto ko siyang i-share sa inyo just in case na gusto niyo makahanap ng ibang option aside sa mga cities ng Lower Mainland. So what are the reasons not to live in Victoria? Well, for one, it has the same problems as what I have said before dun sa video ko about living here in Vancouver. So, mataas din yung presyo ng bahay doon at ng mga rental cost. Pagdating sa mga gas price, parehas din. So, medyo may kataasan din yung cost of living sa Victoria. And number two reason is it's isolated from the rest of British Columbia. So, yun yung dalawang reason na naiisip ko why not to live in Victoria. May wasp. So, let's go now to the positive things kung bakit sinasuggest ko na manirahan kayo sa Victoria. Number one, it's isolated from the rest of British Columbia. So, ito yung reason number 2 ko kanina kung bakit why not to live in Victoria. So, kung sa ibang tao, hindi maganda yung appeal ng paninirahan sa Victoria kasi naka-isolate ito from the rest of British Columbia, sa ibang tao naman, nandoon mismo yung appeal kung bakit gusto mong tumira sa Victoria. Kasi nga, isolated siya from the rest of British Columbia. Parang merong feeling of, alam mo yon, yung nakahiwalay ka sa mundo, na meron kayong sariling mundo rito na maa-access lang ng ibang tao kung magbabarko or kung mag-aeroplano sila papunta sa lugar mo. Tapos reason number 2, mga tourist spots. Sobrang dami ng mga tourist attraction sa Victoria. So nung nagpunta kami rito, 4 days 4 days ang inabot namin para mapuntahan yung mga tourist spots sa Victoria. Pero kinulang pa rin yung 4 days na yon. Oh my goodness, yun yung bus ko! Hindi ko na siguro mahahabol yung bus ko. So, hintayin na lang natin yung next bus. Hayaan mo na. Napa-vlog Anyways, so tuloy natin yung kwentuhan. So yung number 2 reason ko nga is sobrang dami ng tourist spots sa Victoria. Like sabi ko nga kanina, 4 days kaming nandoon pero hindi namin napuntahan. So on the top of my head, nandyan yung Parliament Building. Napakaganda sa labas pa lang nun, parang Instagram worthy na siya, Instagram material na. Tapos nagpunta pa kami sa mga castles like yung Hatley Castle, ito siya. And yung Craigdarroch Castle, ito siya. And then tumambay din kami sa Fisherman's Wharf. So after that, nagpunta pa kami sa Beacon Park.
Beacon Hill tayo, no? Beacon Park. Tapos, inikot namin yung parang scenic road na nasa gilid yung bundok around Victoria. Tapos nagpunta pa kami sa Butchart Garden. Napakaraming pwedeng puntahan na hindi pa namin napuntahan nung una kami nagpunta ron, and plano namin is pupuntahan namin yung ibang mga lugar pag nandun na kami. Lakad muna tayo ng konti kasi merong commuter na ayun, maghihintay rin sa bus. Alam nyo nga, sabi ko nga sa ibang mga videos ko, ayaw rin nila nung ibang commuter na navi-video sila na kanilang walang permission. So para hindi tayo makapag-cause ng scandal, layo muna tayo ng konti and then balik na lang tayo kapag tapos na tayo mag-vlog. So yeah, dito muna tayo para hindi siya may scandal. Tapos ang number 3 reason na naiisip ko is yung less crowded sa Victoria compared dito sa Lower Mainland or dito sa Vancouver. Pag nagpunta ka ng Vancouver, napakarami ng tao eh. Kahit sa Richmond, napakarami ng tao. Or kahit saan, sa Surrey, whatever. Pero nagpunta kami sa Victoria, napansin namin is even during weekdays, kasi weekdays kami nagpunta ron eh, hindi ganun karami yung tao kahit during office hours. Nung nasa city kami, hindi ganun karami yung tao. During rush hours sa kalsada, hindi ganun ka-traffic. Oh my goodness, maybe na naman. So, hindi ganun karami yung mga tao sa Victoria. So, kung i-appeal sa inyo yung pagiging less crowded sa isang lugar, magandang tumira sa Victoria. Tapos, another reason is yung mga bahay. So, yung mga bahay sa Victoria, isa pa itong magandang mga tanawin doon kasi makaluma yung style. So kung nakikita niyo itong mga bahay na nasa likod ko na yan, parang ang ganda niya, di ba? Kasi makaluma yung style. Pero mas makaluma yung style ng mga bahay sa Victoria. Old Victorian style yung style ng mga bahay. So parang umaapak sa isang time machine pag nandun ka kasi halos parang mga castle yung mga bahay doon, mga kastilyo na maliliit na para kang naglalakad noong 18th century sa Old England na ang ganda lang tingnan kasi magandang tingnan habang naglalakad ka yung mga style ng mga bahay. Tapos another reason is yung famous Vancouver weather. Yan yung weather na to. Hindi siya ganoon kainit kapag summer at hindi siya ganoon kalamig kapag winter. Sakto lang. Kung dito sa Vancouver nakakaranas kami ng 7 days of snow, dun sa Victoria parang nasa around 3 days lang yung snow nila. So hindi ganoon katagal yung snow doon kapag winter. So parang Vancouver, napakaganda ng weather sa Victoria. Tapos pagdating naman sa nature, halos Vancouver din. So maraming lakes, maraming hiking paths, kung gusto niyo mag-hike, kung gusto niyo mag-biking, kung gusto niyo sa beach, kung gusto niyo sa lake, kung gusto niyo sa river. Very close to nature din ang Victoria. So parang Vancouver din. Parang nasa Vancouver ka rin, pero at the same time, parang wala ka sa Vancouver kasi isolated ka. Tapos, isa pang napansin namin doon is hindi ganoon karami yung mga homeless. May mga homeless kaming nakikita, pero not as much as dito sa Vancouver. Pag nagpunta ka sa Vancouver, grabe, parang medyo hindi mo alam kung matatakot ka o maawa ka sa sobrang dami ng homeless. Pero sa Victoria, hindi sila ganun karami. So, plus factor yon kung medyo natatakot kayo pagdating sa mga homeless kasi nga kung may makasama kayong mga anak, medyo plus factor na hindi ganun karami yung mga homeless sa Victoria. And another thing is, halos kumpleto na rin sila ron eh. Hindi pala halos, kumpleto na sila ron. Kung anong establishment meron dito sa Vancouver, meron sila ron. So meron silang superstore doon, may Walmart sila, may Costco sila, mga restaurant dito sa Vancouver, meron din sila. So hindi ka feeling left behind. So kung ano yung meron dito, meron din doon. And last but not the least, it's clean in Victoria compared sa Vancouver. Sa Vancouver guys, although medyo masakit sabihin to or mahirap admitin, pero hindi na ganun kalinis sa Vancouver. Medyo marumi na sa Vancouver
kasi nga sa sobrang dami ng homeless. Pero sa Victoria, napakalinis. Kahit saang lugar ka magpunta, napakalinis. Tapos, buhay na buhay yung tourism doon. Especially pag nasa Parliament Building ka. Makikita mo ang daming mga tourist na nandun. Yung mga sumasakay ng kalesa, yung mga nagtutourist bus. Parang feeling mo talaga nasa ibang bansa ka. Tapos, yun nga, napakalinis sa Victoria. Pag nasa waterfront ka, ubod ng ganda. Pag nasa harapan ng Parliament Building, ubod ng ganda. Napakalinis, walang kalat, disiplinado yung mga tao. Tapos pag nasa mismong city ka, although maliliit yung mga mall doon kumpara dito sa Vancouver, pero pag nasa city ka, tapos naglalakad ka sa mga iski-iskinita, sobrang ganda, para kang nasa Europe. So, there you go guys. Yun yung mga masasabi ko pagdating sa Victoria. So, kung may plano kayong tumira dito sa British Columbia, pero ayaw nyo sa Lower Mainland kasi na dadamihan kayo sa tao, crowded para sa inyo, or napakaraming mga homeless, or nadudumihan kayo, or whatever, try nyo lang na bigyan ng option, or try nyo lang na gawing option ang pagtira sa Victoria. Kasi it has that Vancouver feeling, but also it's isolated from the rest of the greater Vancouver cities. So, yun lang guys. I hope nag-enjoy kayo sa video nito kahit medyo maiksi lang siya. And if you don't mind, please don't forget to subscribe to my channel, like this video, and click the notification bell. Hanggang sa susunod po, maraming salamat sa panonood. Drop your comments. Bye! We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild.